Basta usaping batas, hindi niya pinalalampas. Narito na, kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Good morning din sa'yo, Pars. Good morning din, mga Mars, diba? Nako, babala, ihanda ang inyong mga sarili dahil sensitibo ang pag-uusapan natin ngayon. Anong pinakamatindi niyong ginawa dahil sa pagseselos? Dahil kung tanungin niyo tong isang misis na to galing sa Baguio City, pinutulan po niya ng ari ang kanyang mister. Paliwanag niya, pangalan umano ng ibang babae ang binanggit ng asawa habang nagtalik sila. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ako naman, ask me. Ask Attorney Gabby. Attorney, mukhang sobrang na-trigger si Mrs. Kung totoong nambababae nga ang mister, pwede bang maging depensa ito ni Mrs.? Nako naman, syempre naman, hindi. Kung pwedeng depensa ang pagseselos, baka dumami ang mga kaso ng mga mister na pinutulan ng kanilang mga ari. Talagang hindi sapat na dahilan yan, kaya't yan, arestado na siya at nahaharap sa kasong mutilation. Ang mutilation ay isang specific na krimen sa ilalim ng Article 262 ng ating Revised Penal Code. At kapag sinabing mutilation, ito nga ang deliberately na tinatanggal ng organ for reproduction. Sa ibang tao, ang tawag nga nila dito ay castration. Parang ang daming nanonood sa ating kalalakihan na namimilipit na ngayon at the thought, di ba? Cringe moment talaga. At ang penalty para sa krimen na to ay reclusion temporal to reclusion perpetua. Ibig sabihin, hindi bababa sa 12 years and 1 day na kulong hanggang halos panghabang buhay na nakapiit. Kaya mga misis, hindi worth it na makulong pa kayo ng dahil lang sa pangangaliwa ng mister ninyo. Hiwalayan nyo na lang ng maayos at legal, imbis na magdusa kayo sa kulungan. You deserve better, he's not worth it. Eto naman, attorney, maituturing bang ebidensya ng pambababae ang pambanggit na ibang pangalan habang nagtatalik? Ano bang pinakamabigat na parusa sa pangangaliwa? Siyempre din naman, hindi porket nabanggit mo ang pangalan ng isang babae habang nagtatalik ay ebidensya na to ng pangangaliwa. Yung ibang lalaki dyan, isang pangalan lang ang ginagamit nila, di ba? Babe, honey, parang hindi nagkakamali. But anyway, baka naman nagkamali kayo ng dinig at castration na ang resulta. Masamang biro pero hindi nga ito ebidensya ng pangangaliwa. At kahit na nangangaliwa ang asawa ninyo, ay dapat nyo nang tanggalan ng kanyang ahari. Diba? Mag-marital counseling na lamang po kayo o hiwalayan ninyo ang asawa ninyo imbis na magsasuffer pa kayo sa piitan. Halimbawa, sexual infidelity is a cause for legal separation at the very least. So, hindi yan win-win situation. Sobrang lose-lose situation yan. Pun intended. Wala talagang maganda na naidudulot when you take the law into your own hands. Pareho lang kayo na magdurusa dyan. At ang pinakamabigat na parusa para sa pangangaliwa ni Mister, unfortunately, kung parusa na kulong ang gusto ninyo, baka mabigo kayo dyan. Walang simpleng krimen sa ilalim ng mga batas natin na pinaparusahan ng pangangaliwa sa mga lalaki. Sa mga babae, meron ang pakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa ay adultery sa babae sa ilalim ng Revised Penal Code. Pero ang pakikipagtalik na isang lalaki sa isang babae na hindi niya asawa ay hindi automatic na krimen. Ang counterpart crime para sa kalalakihan ay concubinage at sa ilalim ng batas, very specific ang mga pagkakataon na mako-consider na concubinage ang pangangaliwa na to. Actually, parang tumahimik sa studio, nakikinig lahat ng mga kalalakihan dito. Kailangan nakikipagtalik pa. 1, under scandalous circumstances. Pangalawa, ang lalaki at ang kanyang kalaguyo ay nagtatalik sa conjugal home o sa bahay ni mister at ng kanyang asawa na sobrang scandalous din. O talagang nagli-live-in ang dalawa parang husband and wife at tinuturing sila ng mga kapitbahay nila na parang ang mag-asawa. So medyo napakahirap po ma-prove ang concubinage dahil syempre ang pangangaliwa na yan ay malaging patago at sikreto. Kasi kung hindi na ito patago at sikreto, gusto nang malaman ng mister ninyo na ayaw niya na sa inyo. Kaya nga unfair ang batas at natagal nang kino-complain ng mga kababaihan pero walang nangyayari dahil siguro mas maraming lalaki sa Kongreso kaysa babae. Besides, kung ang simpleng pangangaliwa ay isang krimen, baka kulang ang mga piitan sa bansa natin. Kaya,
Yun lang ang masasabi natin. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.